All the way from Thailand, mga kabakyard. Welcome back dito sa ating YouTube channel, My Backyard Hobby. And for today's video, gusto kong ipakita sa inyo ang ating mga tinanim dito sa likod ng ating bahay para sa ating mga alagang hayop. And before I continue, once again, like to ask your support. Subscribe sa ating channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And like, share ng ating mga videos. And don't forget to click the notification bell para magiging updated kayo sa ating masunod na mga videos. Tara, I will show you my plans dito sa ating backyard and tinanim natin para sa ating mga alagang hayop. Ang una, mga kabakyard, mayroon tayong mga pananim dito na ano ba yon, malunggay, miracle tree, at marami na itong tinanim natin dito sa likod ng bahay. Ito yung pinakamalaki pa, malaki na rin ito sila. So para ito sa ating mga alagang kambing, at the same time binibigay din natin ito sa ating mga alagang manok. Hinahalo natin sa kanilang pagkain. And also tumubo na rin itong ating Israeli stevia dito. Yan, ito yung grass na Israeli. Mataas yung protein nito, nasa 20 kapin, no? So siguro by next year pwede na natin ito ma-harvest and then mapakain sa ating mga alagang kambing dito. Pero yan, yung doon naman, mga kabakyard, yun yung una nating tinanim na Napier grass. So matatangkad na, at actually pwede na nating magalay ito iba, pero paano ko muna, palakihin ko muna para maitanim natin yung iba ulit. So mataas na to, matangkad na to. So by next year marami na tayong pagkain ng ating mga alagang kambing. Ito din yung pakawiti, tinanim din natin yan. Marami din ito sila dito, para na ito ay para sa ating alagang mga kambing. So ito yung ating mga pananim dito para sa ating mga alaga. And hindi lang para sa ating mga alaga, pero mayroon din tayong mga pananim dito na siyempre gulay, pwede natin makain, no? Ito din, mga kabakyard, kamuting kahoy, tawag sa amin ito sa Iloilo is ano ba, balinghoy. So nagtanim tayo dito, marami to dito, matatangkad na, tumataas na, lumalaki na siya. O yan, 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 yan. O, marami na sila dito. So tuloy pwede din natin ito mapakain yung kanilang mga dahon sa ating mga alaga dito. Pero siyempre ito ay pagkain natin. Gustong gusto namin nito yung kanyang talbos, dikdikin at saka lutuin sa gata o sa coconut milk, no? So ito yung mga pagkain dito, mga ulam na namimiss namin, no? Kaya nagtanim tayo, no? At actually mayroon pa akong nakuha nung isang araw sa gilid ng kalsada, and ano ko na rin, was able to cut them short, tapos itanim ko ulit dito. Yan. Pero siguro in the next 2 months pwede na natin ito makuha na ng talbos, no? Yan, mayroon din tayo ditong rosel, mga kabakyard, yan, na tinanim. At dito buhay na rin yung ating alugbati dito sa gilid. And siyempre magtanim pa tayo ng marami, talong, okra, no? Tanim dito, mga kabakyard, na serpentina, oregano, para sa ating mga alagang manok. At
Ito ay mabisang gamot at panghalo sa kanilang pagkain para magiging healthy sila. Kasi dito sa atin, backyard, pinapakain natin yung ating mga alaga is organic na pagpakain. So, mayroon din tayong mulberry tree dito. Ito dito sa gilid ng bahay. Marami ito sila. Doon sa likod din, maraming tinanim natin. Tapos tingnan nyo yan, mayroon din tayong dito kalamansi at nagbubunga na to, nagbubunga na. Yan, may mga kalamansi tayong tanim dito. May mga sili. Yan. Ito yung ating tanim dito sa ating backyard hobby. Kung in-order mga ka-backyard na star apple or star apple sa amon sa Ilonggo, at ayan, tapos mayroon din akong tinanim dito na dates. Ayan, 5 puno itong naitanim ko pero 2 lang yung tumubo. So tapos mayroon pa tayong mga tanim na bago dito ng mga malunggay. Ayan, so ito yung aking luya dito. Inano lang ng ng aking aso, pero introduce ko kayo sa aking bagong tanim. Yan, ito ay red grapes mga kabakyard. Yan, malaki na, lumalaki na. So lagyan na natin itong ng ano ba yon, yung kanyang aakyatan. Yan. Mayroon tayong 3 puno dito sa gilid ng bahay na tinanim. And then nag-order pa ako kasi the owner of the land sa likod gave me an idea na pwedeng magtanim ng maraming grapes. Kaya nag-order ako ulit ng ilang puno pa. And itanim ko doon sa likod. Ayan, para maparami natin. Pwede nating kainin. Yan, ito pa yung isang grapes. Yan. At pwede natin maipamigay. And then pwede din natin maibenta. Ito yung aking guyabano dito. Puno ng guyabano. Marami na rin akong tanim doon sa likod. Pero ito yung pinakauna. Malaki. Pero wala pang bunga. So, mayroon din ako ditong pinapatubo na sayote. And yan tumutubo na. So yan tumutubo na. Pero itanim ko to sa likod ko, sa medyo malapit sa tubig para maganda yung tubo niya. Yan. At mga ka-backyard, mayroon tayo ditong asula. Ayan, ito ay paramihin natin. Dati marami na akong inalagaan na asula, pero inubos ng ating mga manok. Pinasukan nila, tapos naubos nila. Yan, dalawang labrador sa Ilonggo. So palanggana ito. So pinapalaki lang natin to, tapos paramihin natin to. At ito naman ay para sa ating mga alaga dito. Kaya natin magbili pa ako ng mga maraming malalaking palanggana, o gagawa ko ng maliit na pan dun sa likod, gamit yung plastic. Tapos doon ko alagaan ito para maparami, para pagkain sa ating mga alaga, pang mix sa kanilang pagkain. At mayroon tayo ditong itatanim na sweet banana. Mayroon tayong 2 puno. Tanim ko ito dun sa likod. Of course, yung mga saba nating saging doon ay malalaki na, mayroon na din bunga. Kaya ito yung mga tanim natin dito sa ating backyard na pwede nating makain, pero at pagkain ng ating mga
alaga dito sa ating backyard hobby. And dito na lang. Maraming salamat. Please continue to support my channel. And God bless you all.